Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagong balita sa buwan ng Agosto. Mr. Chair, kasi kung naalala ninyo, nung nakaraang nagkaroon tayo ng pagdinig, gumawa po ng commitment si President Morales, narinig naman ninyo yon na ito sanang pagtitipon na ito, pagdinig, dapat nasa plenary siya sapagkat ako, nangako ako na kapag pupunta siya sa plenary, tatapatan ko siya dyan. At ang sabi ko pa nga sa kanya, dalhin niya yung kanyang mga key officials. At alam naman po ninyo, nangako naman siya. At alam ko, general naman po siya. At sa aking palagay, ang salita ng isang sundalo po ay hindi basta-basta nababali. Disappointed po ako sapagkat hindi lamang siyang wala ngayon. Yung kasama po niyang dalawa, kanina nakikinig na po ako riyan sapagkat ako'y 5 oras nang nakikinig sa inyo. Wala rin po yung kanyang mga key officials. Mr. Chair, sila po ba ay nagbigay sa atin ng ebidensya na sila talaga ay hindi po pwedeng pumunta ng plenary? Sapagkat kahit po ako may sakit din, pupunta po ako dyan eh. Sapagkat yun po yung usapan na ano po bang binigay nilang ebidensya, lalong-lalo na po yung key officials niya, tsaka si President Morales, na sila hindi lamang if they are not malingering, Mr. Chair, what evidence did we receive to prove that they are really sick? Honorable Marcoleta, kanina pong umaga, nandiyan po si General Morales, si Executive Vice President De Jesus at yung head po nila ng legal na si Attorney Del Rosario. As we were going through the hearing, sinabi nga po biglang si Mr. De Jesus ay nadala sa ospital, si Mr. Morales may sakit, at ganun din po si Mr. Del Rosario. But based on what you mentioned now, the Honorable Marcoleta, pwede po nating hingan ng pruweba na ipakita nila sa susunod na hearing na totoong sila po ay nagkasakit o nagkaproblema habang nandito po tayo nag-hearing. And I recall, yung pong binanggit ninyo na sinabi nyo kay General Morales, a-attend kayo at kung maaari ay magpunta siya dito, Congressman Marcoleta. Tama po yan, Mr. Chair. Kaya ako po ngayon ay hindi pumunta sapagkat yung mismong taong kausap ko at ang ipinangako niyang dadalhin niyang mga kasama niya ay hindi rin po dumating. At ngayon, wala naman po sa lang pinakikitang mga katibayan na talaga may sakit. Ang tingin ko po, they are all malingering, Mr. Chair. Meron po tayong kasabihan that lightning does not strike on the same place twice. Pero sa hapong ito, 3 beses po na kinidlat po tayo sa isang lugar lang. 3 tao po ay naasahan natin na magpapaliwanag ngayon, bigla silang pare-parehong nagkasakit. Ito po ba ay katanggap-tanggap, Mr. Chair? Honorable Marcoleta, nung una pong hindi magpunta si General Morales, alam ko na po na siya may sakit. Kaya po, nung magpaalam siya, pinayagan ko po siya, but eventually he came out publicly na sinabi niya nga yung maluba, yung kanyang sakit at may cancer po siya. Pero in the case of Mr. De Jesus and Mr. Del Rosario, no, I'm not informed of their current condition. At yung pong pagkawala nila, kahit sa Zoom lang po, wala pa ho tayong paliwanag. Kung ang tanong niyo po ay katanggap-tanggap po ba yan, hindi ho. And tingnan po natin kung ano po yung magiging hatol ng ating komite. At hindi lang po dito ngayon, meron po tayong contempt powers because we are now under motu proprio hearing in aid of legislation. And number 2, alam naman po natin na may budget deliberations po sila. And I agree with you, pagka po may malingering, as you call it, then Congress, not only this committee can take action. Congressman Marcoleta. Kasi po, Mr. Chair, alam naman natin ang kahalagahan ng pagdinig na ito. Ayaw ko po naman na isipin ng publiko na nakikinig sa atin na parang they are already taking lightly ito pong kahalagahan nitong pagdinig na ito. At nakikita ko po kanina, bali 1 o 2 tao na lang ang sumasagot sa atin. Hindi ko naman minamaliit po yung kakayahan nila na sumagot, pero kung makikita ninyo, pasahan ng pasahan sapagkat hindi naman po niya lahat masasagot yon. Sana po si President Morales, hindi siya nangako kung talagang siya ay merong karamdaman. Sabi ko nga po sa inyo, pare-pareho tayo nagkakasakit. Alam naman po ninyo,
yung sparring partner ko nung 2 linggo ang nakararaan, 3 linggo nung tayo nagdidinig dyan. Binawian na po ng buhay sapagkat siya po ay tinamaan din ng COVID. Alam natin ang peligro sa buhay natin. Pero ako nangako ako, pupunta po ako riyan. Dapat sila, ganun din po sana ang pangangakong gagawin nila. Pag nangako ka, pupunta ka. Ganun sana yung gusto kong mangyari. Pagkatapos po, ang dami kong napapansin, Mr. Chair, tinanong kanina ni Honorable Zarate yung dalawang mga opisyalis dyan tungkol dun sa nakukolekta nilang yung sa ospital, yung nakukolekta nila pagkatapos binabahagi nila sa kanila bilang mga allowances. Accreditation. allowance. Accreditation allowance. Ngayon, napakasimple po ng tanong ni Congressman Zarate kung magkano yung tinatanggap nila sa bawat buwan nung yun ina-administer pa. Nakakasama po ng loob, Mr. Chair. Hindi man lang nila ma-recall, hindi po ba nila ma-recall man lang, matandaan? Hindi naman natin sila sinasabihan na ibigay yung eksaktong amount ng kanilang tinatanggap eh. Kahit siguro ballpark figure lang, mas or menos. Hindi ba masasagot ng 3 tao na nandyan kamukha ni Mr. Vargas, si Mr. Limsiaco, kung kasama si Ms. Santiago, at saka yung Mr. Dennis Mas. Eh bakit po parang kapag tungkol dyan, sila ang tinatanong, kinakailangan pa nilang pangakuan tayo na isusumiti na lamang ang kanilang mga natanggap kung meron man at magpapanggap pa sila na hindi nila naaalala. Pwede bang ulitin natin yung tanong? Hindi naman natin sila pinupuwersa na nakunin natin sa kanila yung eksaktong figura o halaga na kanilang tinatanggap. Mas or menos, Mr. Chair, kung talagang meron silang respeto sa atin, bigyan lang nila tayo kahit idea lang. Magkano tinatanggap nila na allowance mula doon sa accreditation fee na kinokolekt ng PhilHealth? Doon po sa ni-raise ni Honorable Marcoleta, yan po'y punto na binanggit ni Honorable Abante at ni Honorable Zarate. Meron po ba makakasagot doon? Accreditation fees collected. Kahit na po approximation, di naman eksakto. Hindi po, Mr. Chair, yung tinatanggap nila kasi yan binabahagi nila sa kanilang sarili. Yun nga po. Tumatanggap sila pero ayaw nilang banggitin kanina sapagkat hindi raw nilang matandaan ng detalye, magpipresent na lang daw ng report. Mr. Chair, sa aking palagay, ayaw lang naman nilang makipag-cooperate sa atin. Hindi naman natin sila pinipilit na kunin yung eksaktong halagang tinatanggap nila buwan-buwan nung ina-administer pa yan, yung pondo na yan. Bakit hindi man lang nila sabihin sa atin, mas or menos kung magkano yung kanilang tinatanggap na allowance na bahagi nila doon sa paglikom ng accreditation fund from the hospitals. Para malaman naman natin kung talagang nakikipag-cooperate sa atin ang mga tao na yan. Kasi ako, very disappointed ako, Mr. Chair. Kanina ko pa nakikita na puro yung kwenta kung saan napupunta. Kahit magdamag tayo siguro, mag-usap-usap dito, Mr. Chair, wala tayong makukuha sa mga yan kapag hindi sila talaga nakipag-cooperate. Pwede ba natin silang pasagutin ngayon, kahit na yung 4 lamang na nandyan ngayon, kung maalala nila, magkano talaga yung kanilang tinatanggap na bahagi dun sa allowance from the accreditation fund? Ang makakasagot sa mga kasama po natin, Mr. Limsiaco, will you be able to answer? Mr. Chair, Your Honor, pasensya po, talagang wala tayong report na nadala dito relative to that accreditation fee na binahagi sa mga medical personnel dati at saka sa opisyal ng PhilHealth. Sabi nga ay bibigyan namin ho kayo ng report para po mabigay natin ho sa inyo yung kompletong report po. Pero po I would like to inform nyo po na ang ating may notice of disallowance po ito, Mr. Chair,
na binigay po sa atin ng COA. That's the reason why po na-stop na po ito in the year, hindi ko matandaan po kung kailan po na-stop po ito. Mr. Libsiaco, Yes po, sir. Mr. Tinitingnan ko lang po. Libsiaco, anong lingwahe ang mas naiintindihan mo? Sabihin mo sa akin. Para magkaintindihan tayo. Ang sinasabi ko lang, tinanggap nyo kanina na kayo'y nakaka-receive ng monthly allowance do sa accreditation fund na kinukolekta nyo sa mga hospital. Ang tinatanong ko lang ngayon, mas or menos, hindi naman kita pinipilit na sagutin mo kung ano yung eksaktong tinatanggap mo. Mas or menos, magkano yung tinatanggap ninyo buwan-buwan doon sa accreditation fund na yun. Hindi mo ba alam yon? Mr. Chair, Your Honor, sorry po, talagang hindi ko matandaan po kung magkano yung pera po na binibigay po sa ating mga recipient po noon. Dahil po ako ay hindi po ako isang medical officer po na binibigyan po ng ganong allowance dati po, Mr. Chair, Your Honor. Mr. Chair, pwede natin silang i-contempt. Kanina dinig ko siya, ang sabi niya, isa siya sa tumatanggap doon sa allowance. Ngayon, sinasabi niya ngayon, hindi na naman sa kasali. Mr. Chair. Mr. Chair, Your Honor. If I may. Yes, go ahead, Mr. Limsiaco. Just a quick reply. Go ahead, Mr. Limsiaco. Yes, sir. Maraming salamat po, sir. Mr. Chair, Your Honor. Ako po ay hindi isang medical officer po. Ay sabi kanina ni Doc Is po, ito ay binibigay sa medical officer at saka sa mga officials ng PhilHealth po. Ako ay nakapasok sa PhilHealth po na hindi ko po matandaan kung ako po ay isang recipient doon dahil po sa sinasabi ni Doc Is kanina, para sa medical personnel po ito ng PhilHealth at saka sa mga officials po. Mr. Chair, tatanungin hindi ko si po Mr. matandaan Vargas, kung sa kanya yun po nagmula ay ito eh. nakatanggap po ako ng allowance po noon. Kaya nga po, we are saying po, if maaari po, magbibigay na lang po kami ng report po sa inyo para kumpleto po ng detalye kung sino po ang nakatanggap noon at saka magkano po yung amount, Mr. Chair, Your Honor. Okay, Mr. Limsiaco. Go ahead. Mr. Chair, para yes. maliwanag lamang po, no? Gusto ko lang tanongin sana si Congressman Marcoleta, si DS Marcoleta, about doon sa sinasabi niya accreditation. Accreditation fee yun, no? Yes. So, tanongin lang muna natin si Mr. Limsiaco, gaano po ba kalaki yung accreditation fund na yan? As mentioned kanina, Mr. Chair, Your Honor, for year 2020 po itong figure natin po, Your Honor, ang ating accreditation fee ay part ng other income ay 7.879 million, Your Honor. 7.9 million. 7.9 million, Your Honor. This is 2020 po nga figure po as of June po. Teka, wag 2020. Magbigay ka ng whole year, 2019. Ang 2019 po, Para klaro, ay- kasi half year yan eh. Mr. Chair, kanina may binanggit silang 20 million pesos. Yes. 2019 po, sir, is 26.7 million, Okay, million, Your Honor. And 2018 po, 26.9 million, Your Honor. Okay, average of 27 million, Honorable Marcoleta. Mr. Chairman, tanungin ko lang isa muna si Mr. Limsiaco, since ikaw naman sumasagot. Magkano sweldo mo, Mr. Limsiaco, sa PhilHealth? Ang aking sweldo Monthly. po, monthly ay nasa, pasensya po, pwede ko makita muna po, para makita ko Sige po. po. Kung hindi ko matandaan yung basic, sir eh. Sandali, sir tingnan ko lang po. Bibigyan ko na. Pasensya na, DS Marcoleta, no? Para lang ma-relay yung gusto mong mapalabas na nakukuha ng mga board of directors. Kasi parang kaduda-duda nga naman na kung nakakatanggap ka ng sweldo mo, tapos hindi mo alam yung mga natatanggap natin sa ating ahensya, parang napaka-imposible. Ako, bilang congressman, alam ko sweldo ko, alam ko yung mga benepisyo ko. At let's all be honest here, no, sa mga board of directors, no, na alam naman po natin kung magkano ang sweldo natin monthly, magkano? Tapos magkano yung benefits na kukuha natin aside sa ating sweldo?
Hindi po napakahirap ng tinatanong ni DS Marcoleta, Mr. Chairman. Yes. Okay, Mr. Lim Siaco. Mr. Chair, Your Honor, ang basic po na sweldo po ay 140,589 po, Your Honor. Oh, 140,000. Okay. Yes po, sir. Sa iyong pagkakaalam, aside from the 140,000 na sweldo mo, ano pa ang tinatanggap mo sa PhilHealth? Mayroon po tayong basic rate, tapos may pera po, tapos pera that is 2,000 po, and then welfare allowance po ng 4,000, and hazard allowance po of 9,800. Okay, sa accreditation, makikita mo, Now, Mr. Chair, magkano natatanggap nyo sa accreditation according sa mga record mo? Mr. Chair, Your Honors, ang accreditation po ito ay hindi na po natin tinatanggap sa PhilHealth po dahil ito po ay may notice of disallowance po. Kaya po, we are very sorry po, hindi namin maalaala dahil matagal na po ito na stop po ng ating corporation. So sa in other pagbigay words, po. hindi ka nakatanggap sa accreditation fee? Mr. Chair, Your Honor, yun nga po yung iniisip ko kanina pa po kung nakareceive ako dahil Yes or sinasabi no? ko nga po, Yes or no hindi lang? po ako medical officer po. Mr. Lim Siaco, yes or no? Nakatanggap ko o hindi? Sorry sir, talagang hindi ko po No, matandaan anyway, dahil po kailangan makita natin yung pera Sandali, po. Mr. Chairman. Ilang taon ka na sa PhilHealth, Mr. Chairman? Nasa malapit po, 20 years na po ako sa PhilHealth po. 8 years. So, 20 po, 20, malapit po. 20 years. Yes, sir. Okay, so... Honorable Fernandez, we'll give back the time to the Honorable Marcoleta. Please, Honorable Marcoleta. Pwede bang pasagutin natin si Mr. Vargas, Mr. Chair, kasi sa kanya nagmula na sila'y tumatanggap ng allowance. Sige siya, magkano kung maalala niya ang tinatanggap niyang allowance? Dr. Mula Vargas. dun sa accreditation na sinisingil nila sa mga hospitals. Mr. Chair, Congressman Marcoleta, board resolution number, because I'm checking on this. PhilHealth Board Resolution number 1147 of 2008 authorized the disbursement from the collection of accreditation fees for specific purpose under Office Order 58-2008. So nagsimula po ito noong 2008 from the Hindi ko naman tinatanong sa iyo yung tungkol sa circular na yan eh. Tinatanong lang kita kung maalala mo magkano ang tinatanggap mo monthly. Kaya kami nagkakaroon ng problema dahil sa mga pagsagot ninyo eh. Alam mo, test ko lang yung credibility ninyo eh. Kanina pa eh. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, Tanong na yan. Congressman. Sabihin, This is not given monthly. It was given annually, and I think po because this was stopped in 2014, more or less po 20,000 a year. Mr. And Chair, natigil nga po if siya I ng may, 2014. para matulungan lang natin si DS Marcoleta, no, since nasa Hindi, SUBSA. kaya kong tanungin sila, No. DS Dan, ano ha? Hindi ko kailangan ng tulong. Sila yung dapat tulungan eh. Yeah, hindi, what I'm Dapat trying... i-refresh mo yung memory ng mga yan. Sapagkat Tatanong ko lang- kanina sinabi niya, meron silang monthly tinatanggap. Siya Yes, mismo correct. nagsabi eh. Naka-record tayo eh. Ngayon sinasabi na naman niya, hindi monthly. Paiba-iba ang sagot ng mga tao na yan. Mr. Chair. Mr. Vargas, can you clarify your statement, please? Yes, sir. Yes. Again, this started in 2008 and stopped in 2014. Ito po ay binibigay, as I recall, and I'm checking, annually po. At ito po ay nakabase doon sa nakukolekta na accreditation fee. Tapos po, ito po ay ibinibigay, depende po doon sa percentage distribution para po sa mga holding the medical positions, 55%. Yun naman pong sa mga holding mission critical positions, they are provided the 35%. So that's around 90% of the collected accreditation fee, and the 10% is retained for other purposes. So iba-iba po siya, taon-taon, depende po sa accreditation fee, and was stopped in 2014 because may notice of disallowance. So sa pagkakaalala mo nga, ilan at magkano ang natatanggap mo? Sa pagkakaalala mo, napakasimple ng tanong eh. Ang dami mo pang binasang circular eh. Mr. Chair, sa pagkaalaala ko po ay around 20,000 annually po.
O yun lang, dapat sana kanina sinabi nyo na yan eh. Para hindi na sana tayo tumagal. Alam mo kung paano namin kayo sinusukat? Sinusubok lang namin kayo kung talagang pati pagsagot ninyo, talagang makakakuha kami ng katwiran at katotohanan sa inyo. Masyado kayong paligoy-ligoy kapag ka alam ninyo na maring tatamaan kayo. Mr. Chair, meron ba tayong truth serum dyan? O kaya siguro pinakamaganda rito, tatagal kasi tayo eh. Kung meron tayong truth serum, sigurado tayo na lahat ng isasagot sa atin yan, nakasalig sa katotohanan. O kaya, kumbaga sa mga engkanto, Mr. Chair, kung meron tayong kumukulong kawa na yan ay pahalukay natin kay Congressman Barbers, lilitaw yung mga tao, yung mga itsura ng mga tao, nakasama at sangkot sa mga sindikato. Eh kaso wala tayong kumukulong kawa, Mr. Chair, kaya hirap na hirap tayo, pinagtatagaan natin silang tanungin, eh paligoy-ligoy naman sila. Sana wag ganon. Katulad po kanina, napansin ko po si Miss Santiago, actuary yan eh. Bakit po siya sumasagot sa mga tanong na wala namang kinalaman sa actuary? Siguro because of that, I will move, Mr. Chair, na isama natin ang subject ng actuary sa ating pagdinig sa mga susunod na mga araw, sapagkat doon sa listahan mo ng subjects, hindi kasama ang actuary. Kasi siya yung sagot na sagot doon sa mga tanong, na tingin ko naman, walang kinalaman sa actuarial study o kung saan. Para matanong din natin siya kung paano natin mapagsasaligan yung kanyang actuarial estimates, samantalang yung credibility ng database ng PhilHealth ay talagang questionable. Kapag ka yung data mo, Mr. Chair, questionable, walang actuarial estimates o kahit anong actuarial study ang magagawa mong matino dyan hanggat hindi nila na-perfect yung credibility ng kanilang actuary. Mr. Chair, kanina narinig ko, meron pala silang integrity office. Totoo pa ba yun, Mr. Chair? Narinig mo rin ba yun? Congressman Marcoleta, again? Kanina po merong nag-testify na meron palang integrity office sa PhilHealth. Naalala niyo po ba't narinig po ba niyo yun? It was Mr. Lim Siaco who mentioned that, or Hindi po, merong representative yata yung isang vice president na hindi nakadalo ngayon sapagkat sabi mo nga, isa siya sa may sakit. Attorney Del Rosario is the head of legal. Pero wala siya ngayon, Mr. Chair. Siya ay kinatawan lamang ng isang staff niya yata at siyang nagsabi na merong integrity office pala ang PhilHealth. Do we have that in Zoom? Nasa Zoom po siya kanina, nakita ko. Yung pong kasama ni Attorney Del Rosario kanina, parang tatlo sila. Yung po ba yun na Honorable Marcoleta? Yes, Mr. Chair. At siya yung nagsabi na meron silang integrity office. Tinanong nga, merong nagtanong sa kanya, parang tinanong ni Minority Leader Benny Abante kung ano na yung nagawa nila to at least mitigate yung mga nangyayaring napapansing mga hindi mabuting nakikita sa loob ng PhilHealth. Kanina nandyan siya sa Zoom eh. Can we please can we please have the Office of the Legal? Kasama po natin kanina sa Integrity Office. Your Honor, are you referring to Mr. Mangawang? Yes, Mr. Mangawang, is he still there? Ano po bang nangyari with the indulgence of the Honorable Marcoleta? Ano po bang nangyari? Ba't nawala si Del Rosario, Mangawang at yung tatlo? Sabay-sabay po ba nagkasakit yung tatlong yun? Yun nga yung tinatanong ko sa iyo, Mr. Chair eh. Yes, no, Honorable Marcoleta, yung tatlo kasi kanina was General Morales, Executive Vice President De Jesus, and Attorney Del Rosario. Pero tama po kayo, napansin ko rin kanina, nung kaninang nagsalita sila about the
waiver dun sa AMLA, nawala na rin Sakit po po yung, silang lahat. yung tatlo. Nawala. Oo. Sabi ko nga sa inyo, baka they're only malingering, Mr. Chair. Hindi naman po pwedeng parang pinagtatawanan na lang nila tayo at pinalulusotan nila tayo ng ganito. Nagtsitsaga po tayo, lalong-lalo na po kayong nasa plenary ngayon. Alam po natin ang panganib ng COVID. May we direct the COMSEC to write letters to the following who were here earlier in Zoom to show cause for this committee not to issue an order of contempt. And Mr. Chairman, if I may, Mr. Chair. Okay, Honorable Marcoleta. Mr. Pwede Chair. po bang, ano pong pangalan nila? Mr. Chairman, I'm Attorney Mangawang, Corporate Secretary. Attorney Mangawang, are you the deputized official of sino na yung ano mo, yung sino na yung lawyer na nag-deputize sa'yo? Mr. Chair, Mr. Congressman, I am the Corporate Secretary. Yes, but you were earlier speaking for somebody who is a vice president because he is indisposed allegedly, hindi ba? It was not me who was answering the question earlier, Mr. Congressman. It was Attorney Roger Pocalan on behalf of SVP Jojo Del But Rosario. Attorney Bucalan, because he was the one who fed us with information that there is a so-called integrity office in PhilHealth. Is this correct? That's what I heard also, Mr. Congressman, from Attorney Roger What do you Pocalan. mean you heard? Hindi mo alam na ikaw ang corporate secretary, sinabi niya merong integrity office, and now you are still supposed to verify kung totoo o hindi? Yes, there is integrity, I think, monitoring committee is the name of the committee as part of the whistleblowing protection policy. That's Who the are the committee, members? Who are the members of this integrity committee? Mr. Congressman, I have to check the corporate order, but the head is the SVP for legal sector, Who is? who is Attorney Jojo Del Rosario. Who just fallen sick Yes, hours ago? yes, Mr. No, he had hypertension yesterday during the Senate hearing, and he had to go to the Senate clinic, I think, twice, Mr. Congressman. Paano makakasiguro ang committee ito, attorney, na itong committee ito ay merong integrity para gawin yung function na inaasahan ng PhilHealth at ng publiko? Paano kami makakasiguro na itong opisinang ito is functioning within the objective set for itself, for the purpose of at least allaying the fears of the public, and as well as supporting and helping this committee press out the problems involving PhilHealth? Mr. Congressman, I think we just have to require the Integrity Monitoring Committee or Management Committee to submit a report of what it has done since its creation. So palaging ganun na lang. And then we will take the report as it is, na parang totoo yun. Na parang we hold it as true. Sino magbe-verify na totoo yun o hindi for our consumption?